Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Bakit ayaw mo siyang tantanan? Higil na higil ka sa kanya. Gusto ko lang naman po malaman yung katotohanan tungkol sa lolo ko eh. Di niyo po ako mapipigilan alamin yung katotohanan. Agad nga na kinompronta ni Carlos Benitez itong si Annalyn na kung bakit hindi pa rin daw tinatantanan ni Annalyn itong si Zoe. At dito naman na sinagot ni Annalyn itong si Doc Carlos at sinabi niya nga dito na hindi daw niya maintindihan itong si Annalyn at gusto lang naman daw niyang malaman ang katotohanan tungkol dito sa kanyang lolo Pepe at hindi daw niya titigilan hanggat hindi daw nila malaman ni Annalyn ang buong katotohanan, lalo na ngayon na nalaman ni Annalyn na tila may koneksyon pala itong si Carlos Benitez dito kay Zoe. Kaya mas nananaig ngayon kay Annalyn na alamin ang buong katotohanan at matyagan lahat ng kilos o galaw dito ni Zoe. Dahil lumalakas ngayon ang kutob dito ni Annalyn na may hindi pa silang alam tungkol dito kay Carlos Benitez. Lalo na ngayon na nagko-comply nga daw itong si Zoe sa lahat-lahat ng kanyang problema dito kay Doc Carlos. At naalala naman ni Zoe ang sinabi dito ni Nurse Ning na nasampal nga itong si Zoe at kitang-kita nga ni Nurse Ning. At dito naman na sinabi ni Annalyn dito kay Doc Lindon na posibilidad kaya na may koneksyon itong si Carlos Benitez dito kay Zoe. At agad ngang hindi makasagot agad itong si Doc Lindon dahil alam naman niya na may koneksyon talaga itong si Zoe at itong si Doc Carlos dahil sila nga ang tunay na mag-ama. At dahil sa mga salita ni Carlos Benitez, hindi naman mapigilan ni RJ itong kanyang sarili. Kaya idinadaan naman ngayon ni RJ sa pag-iinom ang kanyang mga narinig na masakit na salita dito kay Carlos na magpakaama nga daw ito kay Zoe nang sa ganon hindi na maghahanap ng ibang tatay itong si Zoe at hindi hanapin dito kay Carlos Benitez. At dito naman na sinabi ni Giselle kay RJ na ayusin na nga nila ang paghahanap dito kay Don Pepe dahil pag tumatagal lalong nawawalan sila ng pag-asa na makita pa nila ang buhay ang kanilang ama. Hanggang sa nakakabalik na nga sa Apex Hospital itong si Zoe at itong si Moira at nag-uusap ang mga ito ng masinsinan tungkol sa kanilang plano dito kay RJ at Giselle na paniwalain nga nila di umano na wala silang kinalaman itong si Zoe at itong si Moira at kinakailangan galingan nga daw nila ang pag-arte na kapani-paniwala dito sa dalawa na si RJ at ito ngang si Giselle. At pumapanig naman itong si Zoe at sunod-sunuran sa lahat ng gusto ng kanyang ina na si Moira dahil ginagawa lang naman daw lahat ni Moira alang-alang dito sa kanyang anak na hindi makakalabas ang kanilang sikreto. Samantala, hindi pa rin mawala-wala kay Zoe ang kanyang konsensya na sinaktan nga nila itong si Don Pepe at tinago dahil napamahal na rin ni Zoe itong matanda at hindi naman lubos na masamang tao itong si Zoe at may natira pa rin na kabutihan dito sa kanyang puso. At baka ito na rin ang magdadala na makapagsabi ng buong katotohanan itong si Zoe tungkol sa ginawa nila sa matanda at tungkol dito sa sikreto na hawak niya na siya ay hindi tunay na anak dito ni RJ. Dahil sa sinabi nga dito ni Annalyn na baka hindi kayanin ni Zoe balang araw na siya na nga mismo ang magsasabi ng katotohanan. Samantala, namimiligro naman ngayon itong si Harry dahil sa kanyang nabasa dito sa sulat ni Lynette na tulong at binalikan niya nga ito at ito nga ang kanyang nakita na itong si Lynette na hinaharas ng lalaki na nagpapanggap na akyat bahay at kasama itong si Dax na inutusan nga dito ni Moira. Kaya makakaligtas nga ba ito dalawa na sila Lynette at Harry dito sa mga kamay ni Dax o baka mapapahamak palalo sila? Yan ang ating pagkaabangan bukas mga kapuso. Dito lamang yan sa Abot Kamay na Pangarap at yan lang po at marami pong salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli, bye bye!